Narito ang Millennial Online TV News Update. Po ay mag-uumpisa na ng ating programa sa araw na ito, pero bago ang lahat, nais ko po munang batiin ang lahat ng isang napakaganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, ang inyo pong lingkod para sa umagang ito. And we'd like to also acknowledge the presence of our dear guests, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, ma'am, from our chairperson and Chief Executive Officer of the National Commission of Senior Citizens, and ang napakasipag nating kakampi sa Kongreso, Representative Ma'am Milagros Aquino Magsaysay of United Senior Citizens Party List, and of course our friends from media, especially our National President ng National Press Club, Sir Lionel Boying Abasola, and of course Sir Benedict Abaygar, Director ng NPC. And of course we are also joined by our friends and partners from other government offices. We have here Dr. Ronaldo Ron Kitana ng DOH. Sir, good morning. Joined also by Doc Gab. Hi, Doc Gab from DOH. And of course, our partner from Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Sir Cleo Dongaas. Sir, good morning. And other friends from the media, good morning. And to formally start our program, may I invite everyone to please stand for the singing of our national anthem and our opening prayer. Almighty God, we thank you for the spirit that you have given us. We ask for your grace and mercy to strengthen us and guide us in doing your will. Of our hands today, let the National Commission of Senior Citizens be an instrument for uplifting lives, guide their paths, and govern our plans for the betterment of senior citizens. We offer our lives in Jesus' name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, maaari na po tayong po. At para po pasalamatan at i-welcome tayong lahat dito sa National Press Club, may I invite Sir Lionel Boying Abasola, the President of the National Press Club, for his message. Magandang sa mapagpalang umaga sa ating pinahat. It's nice to be back after almost 1 month na wala po kami program because may kanya-kanya kami gastaso. Alam niyo naman, yung NPC, alam niyo yung mamaya sa ayos po namin yun. Anyway, sabi ko nga sa mga senior citizen, mga kaibigan natin sa media, ito na yung right time para malaman natin kung ano ang nangyayari. And then, sa nice din si Director Ana Marie, nagkita kami dito last December, mayroon sinabi ng project, sinabi na baka pwede mag-ano. Yes, sabi ko, talagang welcome po yan, kailangan po natin.
to disseminate information from the government. Para at the same time naman po, malaman ng ating mga kakatandaan mga kapatid kung ano kanilang karapatan, ano kanilang tulong din pati. Kasi kagabi may nag-message sa akin, nakakatawa to eh. Mr. President, dito po sa lalawigan ng ganito, hindi pa po kami nakakuha ng ayuda yung senior citizen lang. Kasi parang ang pakatayan nila. Ang unang tanong ko, was he registered? Hindi niya raw alam. Eh, paano ba tayo mga kulang ayuda na hindi sa mga registro? So, pag-tugay kahit registro mo muna siya, ang sasagutin yung tanong. Anyway, yun yung mga concern natin. That's why, ito nga, kung mag-opening sa 2026, it's nice to be back. So, welcome po lahat. Especially sa ating mga guests, ating mga kapatid sa harapuan. And of course, ating kapatid ko, Dr. Benedict, andyan yung sa Dr. Gina kanina. So, let's start the ball rolling for our initial Yes, good morning sa ating mga kapatid sa media. At ito po yung press forum on the National Commission of Senior Citizens key programs and initiatives for the Filipino senior citizens. Siguro, bigyan muna natin ng paunang pananalita ang ating kongresista mula sa United Senior Citizens Party List. Walang iba kundi si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Good morning po, ma'am. Good morning. Nandito ako itong araw na ito to support NCSC sa anumang mga programa nila para sa kabutihan ng ating mga nakatatanda. Okay, maraming salamat po. At syempre, nandito rin ang dating ombudsman at kasalukuyan chairperson at Chief Executive Officer ng NCSC. Walang iba kundi si Atty. Maria Merceditas and Gutierrez. Good morning po, ma'am. Good morning sa inyo lahat. At ako ay nagpapasalamat sa National Press Club for providing a forum para for us to be able to disseminate information para maipaalam natin sa ating mga senior citizens kung ano ang mandato ng National Commission of Senior Citizens at kung ano so far ang na-accomplish. Thank you very much at sa ating mga media friends na andito, maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Ma'am Mercy. At bigyan din natin ng pagkakataon. Pananalita. Pananalita si Kinatawan at Division Chief ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, si Sir Leo Donga. Unang-una po, on behalf of CICC and our management, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na ito na naimbita po kami sa program na ito. Especially with the program on senior citizens po, it's an honor po, ma'am, sirs. Pagkakataon din po ito sa ahensya para magbigay ng kunting kaalaman sa mga common online scams po at online fraud na nakakabiktima hindi lang po sa pangkalahatan pero lalo na po sa ating mga senior citizens. Maraming salamat. Maraming okay, ayan. Ayan, malinaw-linaw na. Okay. Salamat po. Again, Sir Leo. At bigyan din natin ng welcome remarks from ito OIC Division Chief ng Department of Health, si Sir or Dr. right? Ronaldo R. Quintana, sir. So, gandang umaga po sa lahat. Una po sa lahat, papasalamat ang Department of Health sa pag-imbita po dito sa amin upang ma-share po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ng Department of Health pagdating po doon sa aming programa na Health and Wellness Program for Senior Citizens. Magandang umaga po at maraming salamat po.
Okay, thank you, Dr. Quintana. At Pangulo, I understand merong presentation na dala si Ma'am Mercy, no? Yeah. Pwede na ba natin pakita, Ma'am Mercy? Naka-ready na po ba? Sayang wala yung taga-labor. Pwede ko PWS. Oo, maraming sa kanila. Wala ba? Hindi control na. Iba. Collection pa sa senior. Okay, Lord. Before I start your presentation, Yes, I would like to inform you that Congressman Milagros at yung mga sinasabi ay isa sa mga bumuo ng National Commission of Senior Citizens. Kasama sila ng palangkas, ng batas, para ito ay ng review at para ito maging batas. At siya po ay continuously doing what she can to promote the welfare of our senior citizens. Thank you very much, Congressman Cesar. So we begin with a significant update on the expanded Senior Citizens Act. Ito yung napaka-importante sa ating mga octogenarians, nonagenarians, at centenarians. As of December 31, 2025, we have successfully disbursed as naging 2,839,390,000 to over 268 grand extension program. We don't just celebrate our centenarians, but also extend our gratitude and recognition to all the persons who have reached 80, 85, 90, 95, or what we call the milestone agers. Looking ahead to the first quarter of 2026, we have set an ambitious target to reach 74,750 more grantees with an allocated budget of over 807 million. First quarter lang yan. Beyond financial support, the Commission believes in holistic well-being. The Senior Citizen Center is our group information, serving as a dedicated facility in every city and municipality. They are not just buildings, they are hubs for recreational activities, health and wellness services, and spiritual enrichment. Ito yung lugar where seniors can find livelihood assistance and still stay active through volunteer opportunities. At sa ngayon po, meron na tayong itatag na 15 senior citizen centers across the country. And we are calling on LGUs and municipalities, cities and municipalities to establish additional senior citizen centers for our seniors. And to ensure our older persons remain productive and independent, we're also working actively with our livelihood programs. We don't do this alone, at ang kapartner po natin dyan ay ang Department of Tourism, TESDA, and DOLE. One beautiful example that age is an advantage is our community tour guiding project, DOT, in Intramuros, Manila. We have 24 senior citizens who have graduated from training and then now certified senior tour guide in Port Santiago. Malapit na yun dyan. We have also conducted a senior citizen employment program, skills development trainings, and livelihood and enterprise development assistance. And with these skills and development and employment of senior citizens, we are creating pathways to share their skills and contribute to our growing economy in accordance with the Philippine Plan Action for Senior Citizens. The Commission also brings our older persons in the digital future. We embrace through the digital National Senior Citizens ID in partnership with the DICT. At yan, makaka-access na ang ating mga senior citizens. Itong ID na to is accessible via the eGov.ph app that makes claiming benefits faster, safer, and more convenient. Pag mayroon pong ganyan ang ating mga senior citizens, madali na po tayo makakuha ng mga benepisyo at serbisyo na gagaling sa ating pamahalaan. As of February 23, 2026, over 1 million senior citizens have already accessed the digital
NCID. We have a long way to go as we have 10 million more. Ang dami pa po natin na kailangan magkaroon ng ID. At ang ating populasyon po ngayon ng senior citizens ay maabot na sa almost 11 million. And we are encouraging them to get this ID. Our efforts are guided by a data-driven service, and we are happy to share our milestone of achieving 9.1 million registrants in our senior citizens online registration. Ito po yung sa aming website na makikita pa paano mag-register sa National Commission on Senior Citizens para magkaroon ng, para ma-register yung pangalan sa senior citizen. By understanding their specific needs and conditions, the government can provide the right assistance at the right time. So, sa lahat po ng ating senior citizens, we'd like you to be updated through our official social media channels, whether Facebook, YouTube, or TikTok. And we are using every platform available to reach every generation. Thank you for your continued trust as we work toward a more inclusive and caring Philippines for every elder person. Thank you very much. Alright, maraming salamat po, Ma'am Mercy. Meron po tayong program sa LGU o project ng mga employment senior citizen. Kamusta na po yun? Kasi I understand years ago, meron pong, I think, Manila City or Quezon City, meron pong gano'n. Meron po kayong based on ilan po yung LGU na nag-implement po ng gano'n po. Wala kami ganun data, kaya we invited sana ang representative from DOLE para makasagot sa kanyang mga tanong. Ang pagkakaalam ko, ang DOLE ay mayroong programa yung tinatawag na tupad na yung ating mga senior citizens na nabibigyan ng employment for about 10 to 30 days. Pero yun yung mga nangangailangan, yun yung mga indigent na pwede pang magtrabaho. At ang nag-a-assess niyan, ang DOLE. At sa pagkakaalam ko, ang OSCA din ang nagbibigay ng listahan. At kung paano makakabil ng ganyan, ay malalaman natin sa Department of Labor and Employment. Paano ba nag-a-apply? Paano ba makapunta sa listahan ng OSCA, no? At ang OSCA naman ay sasabihin sa department para ma-assess kung pwede sila makapagtrabaho kung they are still fit to work. No? At meron pa silang face-off program na it is called the Public Employment, Public Employment for Senior Citizens. So, at ito din ay DOLE ang may hawak. Kaya nga nagkaroon tayo ng National Commission of Senior Citizens. Dahil marami nang binibigay ang pamahalaan natin ng benepisyo, servisyo, programa. At ito ay sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Kaya minarapat na magkaroon ng komisyon na siyang titingin sa mga services, programs na to at tinitingnan whether itong mga ahensya ng ating gobyerno ay nagkukumply o nagagawa ba itong mga mandato sa kanila na sinasaad ng ating mga batas. Ang dami ng batas na nagawa at para sa ating mga senior citizens. Thank you so much. Last question ko po, tungkol po din sa ID. Kay Anto, parang national ID siya. What will happen to dun po sa mga LGU-issued senior citizens ID? Dito na po tayo sa under ninyo o paano po yung natin? Pareho naman silang valid, magagamit. Pero mas madali sana kung itong digital, kasi nasa digital age na tayo. Pero ang itong problema natin ay kung paano ma-access ng ating mga senior citizens dahil karamihan sa ating mga senior citizens hindi pateki, no? Kaya yung mga relatives sana ay matulungan ang ating mga senior citizens para magkaroon ng digital ID. At sinubok yan doon sa IGO, yung doon lang nag-a-apply. At ang bilis, sa IGO.ph, ang bilis lang. At kahit saan magpunta, ipakita lang yan, tatanggapin na yung mga servisyo, benepisyo, na matatanggap na ating mga senior citizens. Ayan, may natutunan ako kasi marami akong kaibigan senior sa lugar namin.
alam ko nanonood sila ngayon, so alam ko na kung ano sasabihin sa kanila. Clarification lang po kay Ma'am Mercy. Ma'am, ano po ba itong ID na to? Ito po ba yung primary or secondary? Primary. Primary. Tatanggapin ito kahit saan? Yes. Kahit sa mga bangko? Yung din naman OSCA, tinatanggap siya naman din yun. Yung OSCA, ano Yung naman po OSCA, yun? yung Primary rin po ba yun? primary din. Kaya lang, napapakita mo ito digital na makikita mo sa iyong gadget. Okay. Kasi marami pa rin po yung mga kababayan natin, yung mga seniors, sa totoo lang, marami pa rin po hindi alam kung paano magpa-membro, kung saan pupunta. Alam lang nila, naririnig lang nila, may benepisyo ang bawat nakakadanda, pero hindi nila alam kung saan pupunta. Ito sa pamamagitan nito binabanggit ninyo kanina, merong online registration na pala. Online registration sa commission para sa mga actually ang binibigay lang namin yung mga tinatawag na centenarian gifts, octogenarian, nonagenarian gifts. Ito yung 10,000 for every senior citizen na nakaabot ng age 80, 85, 90, and 95. 10,000 yun. Pag umabot ng sila ng 100,000. At wala nang ibang cash benefits na manggagaling sa komisyon. Ito lang. Kasi akala ng iba, sa komisyon lahat makikita ito social pension, nasa DSWD yan. At ang iba pang mga benepisyo na nakukuha sa ibang kahalaga ng ating gobyerno. Ma'am, meron din ba kayong inihandang parang infomercial para mas mapalawak, mapakita natin sa taong bayan na ito yung mga dapat gawin ng mga seniors, ito yung mga benepisyo na dapat nakakamit ninyo. Meron din ba tayo nakaredy? Yung aming paraan lang para pag-disseminate ng information, yung aming Facebook Okay. at maliit ng budget ng commission. Kaya hindi kami makapag-turn out. Kaya kailangan namin ng tulong ng ating media para mapaalam ito sa ating mga kababayan. Ayan, nandiyan rin naman si Kong Mila I'm sure, susuportan. Sana madagdagan naman yung budget ng ating institusyon, ang NCSC, para mas mapalawak natin, mapalakas yung information drive patungkol sa mga seniors. Sana po, Congressman Mila. Yan, nakasuporta. Kasi maganda to, kasi 2 years from now, senior na rin ako. Oo nga At saka sa ating media forum, pwede natin ipakita yung commercial. Dapat may mag-usap kami yung mga para po. Kasi may mga venues po kami, may radio program ako. Yan, pwede yung labas yan. Nang libre, Libre po yun. para sa ating Meron seniors. kami information officer kami coordinating. Ako, kaibigan ko po yun. Sige. Okay, baka may mga katanungan yung ating mga media friends. Direk Benedict, kasi napansin ko yung ating mga kaibigan sa media, half of that yata parang senior. Procedure na rin ba? Hindi naman. Mas maganda siguro pag ako po si ganito, I'm 65 years old. Yan. Pagkilala kayo, By the way, ang I'm edad mo? 58 Sabi ko 2 years from now at saka yung entity ninyo. Sige po, nandiyan po yung microphone. Go ahead po. Okay. Pila na lang po kayo dyan. First question po, sino po ang ating unang magtatanong? Ay, ikaw, kuya. Ay, si ate pa. Good morning po, Alanza Insigno po from IBC. Ang question ko po is from sa chairperson po. Nasa data po ng PSA na nasa 3.4 senior citizens pa rin ang nagtatrabaho and most of them ay nasa agriculture sector. Ano po yung ginagawa ng NCSC para dito po? And meron po ba kayong mga programs for them maiaalok na trabaho para sa kanila na outside po sa agriculture sector? Kasi nagkaroon kami ng mga memorandum of agreement, At isa na nga dyan, example na nasabi ko, yung sa aming coordinate with the Department of Tourism, that we were able to come up with graduates sa tour, na maging tour guides. So kung sa agriculture, ang DOLE would be the one in a position to tell us kung ano yung mga programa na
pwede namin pagtulungan sa pagtingin. Dahil kasi kami oversight function lang. At ang aming role is to see to it na yung mga batas na pinasa at yung mga mandato ng mga government agencies doon ay napapatupad naman ng maayos. Like, that's why we have here from DOH, meron din sila din mga programs, meron din services, health services, that are available to our senior citizens. At yan ay inaalam natin, minomonitor natin kung maayos ba yung pagpapatakbo, o nakakarating ba yung mga, o ilan ba yung mga nasa service ng DOH, o napapaalam ba sa ating mga senior citizens na may ganyan mga servisyo. That's why we are here. At marami pang mga programs, services, and benefits na dapat ma-avail ng ating mga senior citizens, ngunit parang wala silang kaalaman. Ito pa, yung sa again, under the law, ay yung DOLE, siya nag-assess, design, and implement training programs that will provide skills and welfare or livelihood support for senior citizens. Kaya ang DOLE at yung kung ano man ang employment na pwedeng may offer sa ating mga senior citizens that are still key to work, yung DOLE ang magde-design. Ma'am, pwede pong pa-expand po kung ano yung partnership natin with Department of Tourism regarding din sa mga trabaho na kaya natin i-offer sa mga senior citizen na tourism graduates. Baka po pwedeng pa-expand. Ang pagkakaalam ko, nagkaroon ng koordinasyon ng DOT at saka yung National Commission, Senior Citizens and Commission, na paano ba ang mga requirements para ka maging tour guide? Ano ba yung kailangan nila na qualified ba itong ating mga senior citizens? They were assessed. Alam ko mayroon pang physical examination na ginawa na dahil kasi pagka nagtuturo ka, naglalakad ka, titingnan mo kung kaya mo pa na. At they were able to meet the requirements of the DOT at nagkaroon ng training. At I think 28 yung nag-graduate. At ang isa natin dyang a successful tour guide ay si Mr. Ed Satira, na dating radio broadcaster, na ngayon ay very, very proud to be a tour guide dito sa Intramuros Administration. And happy siya sa kanyang ginagawa. Kasi pagka dumating tayo sa edad na senior na, akala natin na-retire na tayo from work at hindi na tayo magtatrabaho sa bahay na lang. Pero hindi dapat ganoon Kailangan maging active at ipatuloy pa rin yung mga dahil na pwede mong gawin kahit na retire ka sa trabaho. Ibang bagay naman ang pagkaabalahanan mo. Kasi yung ating mga senior citizens, they can still be trainers, they can still be consultants, ang dami. At ang kailangan siguro natin din magkaroon tayo ng pool of senior citizens who can still work para magkaroon sila ng livelihood at makatulong pa rin sa kanilang mga pamilya. Ma'am, ito po bang training na to under ng Department of Tourism ay dito lang sa Metro Manila or meron na rin po sa mga provinces? Ang alam ko, mayroon na din sa probinsya. But, ito kasi pilot program sa Intramuros Manila. At ini-evaluate pa natin itong first batch bago natin ma-replicate sa ibang lugar. Marami naman tayo dito tourist destinations na pwede pa sila. Sa kwento nga ni Mr. Satira, natutuwa daw yung mga nagiging clients, yung mga tourists, na siya ang nag-tour, nag-guide. Dahil naikukwento niya pa yung mga nakaraan. Dahil may edad na, at nakakakwento pa siya ng mga tungkol sa history ng lugar. Ang history ng kung ano na andyan sa Intramuros. Ganon. Kaya, fulfilling for him. Ang last question na lang po.
po. Mayroon po pinupush sa Congress na universal social pension para sa mga senior citizens. And ang suggestion po ng Spain from United Nations ay gawing 3,000 per month yung universal social pension ng mga senior citizens. Ano po yung stand ng National Commission for Senior Citizens? Ang stand ng National Commission is for the grant of universal social pension for all seniors, indigent or non-indigent. But it all depends sa ating Kongreso kung tama ba yung amount o dapat pa talaga magkaroon, at si Congressman nila can provide us input about it. Siguro si Kong Mila, yung makakapagsalit na. Siguro. Years I have been fighting for this, no? Na magiging yung SOCPEN ay magiging universal, pangkalahatan, na lahat ng senior citizen, edad 60 pataas, mayaman man, mahirap, may pension na tinatanggap sa GSIS, SSS, at kung anumang pension, ay kwalipikado. Ngayon po, napagbigyan naman tayo noong 19th Congress na approve po noong May 2024 sa Kongreso, kaya lang po hindi naman na-actionan sa Senado. So ngayon po, inirefile namin ulit. Marami naman po kaming co-authors at ito ay aprobado na sa Committee on Senior Citizens na ako po ang chairman. At nasa apro na po at hinahanapan po ng pondo yung another 500. Kasi ang ano namin, ang approved ng 19th Congress is 500 pesos. Yan ang may pondo. Ngayon, ginawa namin 1,000. So, hopefully, mahanapan ng pondo. Ngayon, kung hindi naman, maybe we will just kumontento sa 500 muna. Ang importante ay maaprubahan. Maisa batas, mas madali na magpataas. Ma'am, do you think yung 3,000 pesos na proposal ng Spring would be enough po sa monthly na pangangailangan ng senior citizens? Again, please. Yung 3,000 po na proposal ng Spring from United Nations, do you think enough po yun para masustain yung needs ng senior citizens natin every month? Tama po yun. How I wish na 3,000 na Kaya lang medyo hirap tayo because of budget constraint. Kaya medyo hirap tayo sa ngayon. Kasi ibibigay man yun kung hindi naman natin masustain in the long run, no? So, mas mabuti pang mag-umpisa muna tayo sa mababa and then mas madaling magpataas yearly. Kasi anong edad na ba? 70. Wow! 70. Yan, ma'am, tour guide po yan, no? Ermita area. Dati nagpagkahit ako sa Manila Zoo before. Anyway, apart from the benefits and the livelihood plans, meron pa tayo kompleto na listahan talaga ng lahat ng senior citizens sa buong bansa. We have a complete. Kasi kaya ako tinatanong yan dahil sa lugar ko sa Caloocan City. When I go to my barangay, sasabihin nila sa akin, kulang ang ibinabang pera para sa mga senior citizen. Bakit ganun kulang? Hindi ba nila alam kung gaano kami karami? Kasi namatay na yung mahigit sandaan doon sa amin, wala ni segundo rin, wala na ako. Ako, 15 years ako sa Caloocan City, wala ako natatanggap kahit 5. Just asking to, kasi madaling magbigay magsabi na, ito, bibigyan natin sila, bibigyan. Sino? Do we have a list? Do we have a complete list ng lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas? Ako na po ang sasagot nun. Ito po, ang meron lang ngayon yung social pension. Na ito para lamang sa mga talagang mahihirap, indigents na masasakin, walang-wala, walang mapagkuhanan, walang susuporta. No? So, ito nga po, pinano na po natin, pinaglalaban na po natin
itong Universal Social Pension para lahat na po makatanggap. Wala na pong pili-pili, wala nang lista-lista. So kung yung data naman po ay ine-encourage nga po ng NCSC na mag-register sila. Kung nahihirapan sila magpa-register sa NCSC, pero mas maganda sana kung dito sila magpa-register, pwede naman sila magpa-register sa OSCA, sa kung saan silang bayan. So doon po malalaman natin kung sino talaga ang mga senior citizens. So kagaya ngayon, maraming naalis doon sa social pension kasi may mga nakita na tumatanggap ng pension na alis, pero hanggang ngayon yung mga additional hindi pa naman nabibigyan. So yan po, medyo tiis-tiis lang po. Kagaya ho ninyo, wala pa kayong natatanggap ni 10 duling, ay siguro naman po baka by the grace of God, itong taon na ito or early next year, makakatanggap na po kayo sa Universal Social Pension. Ilan na Tracy, ikaw ba nag-register na sa online? Peter, Naka-register ka na? nakaregister ako. Good. Diba, ang nakakatuwa lang kasi, kagaya nun, yung sabi nga, meron na palang listahan. Hindi nga lang ako kasama doon. Kasi kumikita pa ako. Ay, hindi pa. Kasi on the process ko yung batas natin eh. Kaya 71 lang naman. Pwede ka pa naman 20 years. Kaya pa. May additional si Ma'am Mercy, ma'am? Ang senior citizen ay yung age 60 up, no? Pataas. Ang commission ay meron ng registered ng mga seniors na about 9 million na. No, mahigit 9 million yung sinabi ko kanina. At ito ay continuously namin. Kung may mga nagre-register, so nadadagdagan. Dahil kasi sa study ay 11 million na halos yung mga senior citizens. So kinukumpleto namin yun. Ngayon, kung pag-uusapan ay listahan, palagay ko, ang OSCA may listahan. Hindi ba na tayo mga senior citizens gusto natin makapag-avail ng benefits, discount, meron tayong OSCA ID? Sino mga senior citizens dito na walang ID ng OSCA? Lahat tayo may OSCA, di ba? Pag binigyan ka ng OSCA, that means senior citizen ka. O that means registered ka sa OSCA. So meron sila na listahan ng mga senior citizens. So yun ang paglilista nila ng senior citizen ay base din yan sa birth certificate na itinigay mo. Kaya magiging madali na para sa amin sa komisyon na humingi ng datos sa OSCA para ma-process namin ang mga gifts na magagaling sa komisyon. Para sa kaalaman ng ating mga senior citizens, at sinabi ko kanina na ang komisyon ay nagbibigay lang ng 10,000 para sa mga octogenarians, nonagenarians, at 100,000 para sa naka-reach ng 100 years, 100,000 naman yun. Yun lang ang nagagaling sa amin. Yung ibang na benepisyo o pera nanggagaling hindi sa amin yun. Pwede manggaling yun sa DSWD at sa ating LGUs. Isang tanong sa DOH. Regarding dun sa mga discounts, di ba, kailangan may prescription para maka-avail ka ng discount. Without the prescription, they will not nada yan. Now, ang problema sa prescription sa doktor, may date yan. So, after a while, hindi na rin tatanggapin ng butika. Kasi, ano rin, last year pa yun. What if it's maintenance medicine? Then I have to go to the doctor all the time, every 6 months or every year, to have that prescription changed. Well, nakasaad po kasi dun sa ating guidelines na kailangan po talaga na updated yung ating prescription na gagamitin sa pagbili po ng ating mga gamot.
yun na lang po ang bukod po doon sa ID, yung prescription po, yun lang po ang requirements para makabili po tayo ng gamot upang makakuha po ng 20% discount. Tinanggal na po namin yung poong pagpapakita po ng purchase booklet. Tinanggal na po ng DRH yun, nagkaroon po ng amendment dun sa aming administrative order para mas matulungan po yung ating mga senior citizens. Yung pong pagkakaroon ng updated po na prescription, mahalaga din po yun para at least yung pong ating mga senior citizens ay makakasiguro po tayo na nakikita po ng ating manggagamot at nagkakaroon po ng follow-up doon po sa kanilang mga sakit. Kasi maaari po yung mga gamot na iniinom natin, maaari po yung mabawasan, nadagdagan, depende po doon sa magiging outcome po ng ating mga sakit. Like for example, kung meron tayong hypertension, meron tayong diabetes, for example, kailangan po ay namomonitor yun. Kaya kailangan po ay updated yung ating mga prescription at regular po yung pagpapacheck up din po natin sa ating mga magagamot para po malaman natin na yung prescribe po sa ating mga gamot ay akma pa po para sa atin. Yun po. Yes, sir. Nagtatanong sana ako sa senior pero may question na ako sa audio. Si Edmond Pangilinan po ako ng Sinsilan TV and headline ang news host po ako yan ng at first. Ako, being a senior citizen ako, 71 years old na po ako. Ang common fact, hindi ko sa sinisilaan ko yung malaking drugstore. Pag bumili po ako ng, let's say, kunwari, isoprilil, di ba, sa puso, yung sa lingual, or other prescription drugs. Kahit wala kang prescription, actually, ako mismo, personally, nagsasabi nito, pwede. Kaya lang, walang discount. So, paano po ba natin na kung wag yun yung purito daw? Kagaya po nung nasabi ko kanina, doon po base po sa ating guidelines, kailangan po na para maka-avail po tayo ng discount ay mayroon pong prescription at siya may mapakita po tayo na ID na tayo po ay isang senior citizen. Kung wala po yung isa doon sa dalawa na yon ay hindi po tayo makaka-avail ng discount. Kaya po nabibigyan din po kayo ng gamot pero walang discount kasi wala pong prescription. Kaya nga po, yun ang common practice ng malaking drugstore. Gusto ko lang baka hindi nyo alam o mapaalam ko. Ngayon, going back to senior citizen, alam ko po, approved na sa lower house yung universal pension. Ang problema yung sa upper house, wala pa tayong representative na pagkalan ko wala po, yung nagsabi sa akin, pwede daw si Herton mo o visa para umusap na po yan. Napakatagal na po yan, since way back pa po yan. Ano po bang solusyon yan? Yun lang po. Thank you. Sagutin ko po yun pong universal social pension, kagaya ng sinabi ko, ay na-approve po ng 19th Congress, pero hindi na-actionan sa Senate. So ngayon, in-refile namin uli at umuusad na po sa Kongreso and hopefully ay ma-approve bago kami mag-recess itong March 19. Pupunta na po sa Senado at wala akong nakikita ng problema na ang pagka-aproba sa Senado dahil tatlong senators ang naghain din ng parehong batas ng Universal Social Pension at ang committee chairman ngayon ng Social Justice sa Senate ay si Erwin Tulfo. Kasama natin yan sa nag-aalaga ng mga senior citizens. So wala na akong nakikita ang problema na pagpa-aproba sa Senado. Okay, by the way, i-recognize muna natin, nandito na rin ang representative from DPWH, Supervising Environmental Management Specialist, DPWH ESS and Planning Service, Ms. Ara Charis Papa. Good morning. Ayun. Good morning, Mama. Good morning po everyone, sa lahat po ng nandito and nanonood po sa atin. I'm Ara Papa from DPWH, Environmental and Social Safeguards Division Planning Service.
service. So yung office po namin ay in charge po kami sa pag-alat ng budget for senior citizen facilities na in-include po namin sa aming yearly budget po. So anything na queries with regards to that, yun po, i-clarify ko po. Thank you po. Thank you. Guys, wala tayong flood control questions ha. Related lang sa senior citizen ha. Kinaklaro ko lang kasi kaya kakaawa naman si Mang. Wala nang sasagot yan. Kaya Kasi kanyang division yan ha. wala iba naman to. Ito muna si Ma'am Mercy. Nandun lang po. May tatanong ko kay Dr. Quintana. Apo. Kasi pag binigyan tayo ng prescription, hindi mo na andun yung number of tablets that you have to buy. So, halimbawa na, bibigay sa'yo, bumili ka ng 20 tableta. At pag malapit na siguro maubos yun, kailangan magpunta na tayo sa doktor. May mga government doctors ba na madali natin malapitan para tayo ay makakuha ng prescription o magkaroon na naman ng evaluation sa atin? Dahil kasi kung hindi government doctor ang pinuntahan, magbabayad na naman ang ating senior citizen, baka naman pwede sa ating government doctor saan ba sila mapupuntahan? Lahat po ng ating mga government hospitals, kasama po yung ating mga health centers, sila po ay maaaring makapagbigay po ng prescription sa ating mga senior citizens. Ang Department of Health po ay patuloy na nagsasagawa po ng mga trainings on geriatric screening, providing geriatric services sa ating pong mga DOH regional offices coordinators na siya pong nagsasagawa ng mga rollout trainings naman din po sa ating mga health worker staff po sa ating mga health centers sa buong Pilipinas. Gusto ko lang din pong banggitin na sa pamamagitan po ng isang department memorandum, ang Department of Health po ay nag-atas po sa 33 DOH hospitals na maging specialty care centers for geriatric care sa buong Pilipinas po. So, maraming salamat. Kasi under the law, kailangan magkaroon ng geriatric wards sa lahat ng government hospitals. So, do we have all these geriatric wards po? Kagaya po na nabanggit ko, meron po tayong specialty centers for geriatric care. 33 DOH hospitals po yun. At sa kasalukuyan po ay patuloy po na ginagawan po ng paraan po para magkaroon po ng mga geriatric wards sa bawat mga government hospitals po. Follow up po. Actually, nag-file kami ng Philippine Geriatric Center. Aprobado na po ito sa Kongreso, aprobado na rin sa Senado na magkaroon ng sariling hospital ang mga nakatatanda. Aprobado na sa boss, magbabaycam na lang po kami at pupunta na sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. At ito ay priority bill niya. Priority bill ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, na magkaroon ng sariling hospital ang mga nakatatanda. Specialty hospital. So, aprobado na. I hope itong taon na ito ay magiging batas na ito. At ang isa pa, yung pinag-uusapan natin prescription, no? Meron na po tayong yakap program ng PhilHealth. Ito po ay programa naman ng ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, na noon konsulta. Pero ngayon, yakap program na alawa. Noon, libre lamang po ang konsultasyon, check-up at saka laboratories. Ngayon, pinalawak po, may kasama na pong gamot na 20,000 a year na libre na ibibigay ng yakap. Para po ma-avail po natin ito, buksan po yung website ng PhilHealth para makita po yung mga clinic providers ng yakap. Pero sa mga government hospitals, kasama po sila sa yakap program. So, kung saan po kayo malapit, doon pa kayo magpa-register para pag naka-register na kayo, ma-avail na po ninyo ito na palagi na lang kayo magpapa-check up, magpapa-laboratories at may libre pang gamot na 20,000 a year para po maagapan kung naman po ang mga sakit natin.
Okay. Okay, next question. Pakilala po ulit. Ma'am. Right. Ingat. Magandang umaga po, ma'am. Siyempre po sa ating presidente, kasama ko sa Kamanaba, dito Boy Casola. At sa inyo na po, hindi ko na po papakitipan na yun. Magbabali po ako, may programa ko na una. Napakaganda ng advocacy ninyong lahat sa inyong mga programa. Pero doon sa aking programa ng Tita Good Outreach sa Public Affairs, marami po tumatawag. Talakasan daw po sa barangay captain bago ka makatanggap. Pangalawa, nakita ko mga iba dito, 71, 70. Ako po yung 77 na po. Bata pa. Pa 78 na eh. Wala po akong natatanggap at sisundunin. Diba? Sinasabi nila dito, sinasabi ninyo ba, nakinig sa inyo, 60, kaya merong sweldo wala, pagkat umabot ka ng 60, magkakaroon ka natin, diba? Maganda yung inyong advocacy, ma'am. Pero, ang katanungan ko po, ma'am, ay ganito. Kailan po po pwedeng ma-aproba niyan at yan po ba ay talagang binabanggit sa social media na hindi po pala na-aprobahan? Nauuna yung puta kesa sa aproba. Nagtatanong ka ba o nagrereklamo? Kasama na yun dahil sa ito. Kasama na. Wala rin ako natatanong. Sige po. Totoo, marami pong fake news na sinasabi na approve na. Kaya po, sana tulungan kami ng media na i-play na ito ang gusto talaga. Ito ang clamor ng mga nakatatanda para maapura ang pagka-aproba. Para magiging priority bill itong Universal Social Pension para lahat na po tayo makatanggap. Hindi nyo naman nagreklamo yung mga napasisay ka na. Kasi hindi lahat dito nakakatanggap kami. Yung inuman, yung maganda yung inyong advocacy na gusto nyo, sisenta lahat magkaroon. Kasi tumatanggap pa ng SSS, pag-ibig, sisenta mo. Basta lumabas ka ng sisenta, magkaroon lahat. Maganda yung inyong layo din mo eh. Pero ang problema po, maraming sinasabi sa social media, kaya hindi. Na sinasabi makakatanggap. Makakatanggap at hindi kayo. Pero, bola lang. Wala naman hindi mo na-aproban eh. Hindi po ba? Ako po ay wala po kong binimente na alamang gamit. Ha? Kasabay ko to. Lalo yung pangway. Kaya yun lang po tanong ko. Sana po, yung na-aprobahan na sa kanyang isabihin sa media, para naman masiyahan po kami. Salamat po, Mr. President. Ako muna kaya parang gusto mo sagutin yun. Kaya muna, registered ka na ba sa OSCA? Bakit ba sa akin yung sa tenga? Hindi, nagparehistro ka na sa office of Tapos na 2 years na. Bakit ito lang natatanggap? Ano ko doon? Ano sabi dito? Ano ko ba? Ano hindi ka naman indigent eh, kaya hindi ka pa nakakatanggap. Trabaho ka naman, di ba? May ano, kaya Anong indado operador sa spinal? antay-antay na lang sa tinanggap ka na. Ganito ano Caroline, yung on the process to yung batas na pinanukala ni Congresswoman. So nasa Senate, wala pa nagpapay. Tama ba? Wala pa nagpapay. Papunta lang sa Senate, doon naman ako naka-assign, sige mamungulit tayo. Doon ako naka-assign, mamungulit tayo. Kasi klaro naman po na yung social media hindi naman yung batayan ng balita eh. Yan ang unang-unang sabihin mo sa mga listener mo. Kamo ikaw lang ang pakinggan, wag yung social media. Yun eh. Diba? Ganun po dapat. Nagagamit ang social media. Hindi ba pala na-aprobahan? Sige, nagtatanggit mo yan. Ako naman magtatanong. Kaya nga ako nag-a-appeal sa media na tulungan kami na ito ang clamor ng mga senior citizen. Ito ang gusto ng mga senior citizen na lahat magkaroon na ng pension para mapamabilis ang pagkakaproba. Ayun. Actually, may katotohanan din naman kasi yung mga binabanggit ni Sir. Sa barangay, minsan may palakasan din eh. Sino ba sumasalan yung mga social pensioner mo? Kasi minsan may mga naririnig kami na mabalitaan, kahit na may SSS pension, pasok pa rin sa social
Tama po yun. Kaya nag-verify ang DSWD na talagang maraming nagpe-pension na tumatanggap, so tinanggal lahat sila sa listahan. Ngayon, yung mga waiting na indigents, yun po ang nakapasok ngayon, pero hanggang ngayon, balita ko, hindi pa naman naibibigay yung pension, meron namang pondo para sa mga additional. Okay, salamat po. Yes, ma'am? Good morning po, Celine from GMA. My question po is for the Commission and CICC. As you can see, na marami pa rin pong na-scam, no? Marami pa rin scam through text, through call, and other forms. No? Ano po ba yung program natin between the two agencies para mas mapadali yung reporting ng mga senior citizen at siguro mas mabilis yung process pagdating sa mga ganitong report? Gaano pa naman matatanda sa Magandang umaga po ulit sa lahat. Ako na po siguro ang sumagot doon. So, ang CICC po ay coordinating center. So, part po ng mandato ng CICC is to coordinate government efforts in collaboration po with the private sector on prevention and suppression of all forms of cybercrime. So partner po natin dito yung law enforcement, yung mga regulatory agencies, at saka yung private sector tulad po ng media, ng internet service providers, mga financial institutions, and other as well as mga non-government organizations. So sa CICC po ngayon, meron po tayong tinatawag na Cybercrime Complaint Center. 24/7 po ito na may nakabantay na pwede pong tumawag yung public, including po yung senior citizens. Pwede rin po silang mag-message through yung Facebook ng CICC to report po yung complaint nila, or pwede silang pumunta sa website po namin, cicc.gov.ph. Meron din pong portal doon to report cybercrime. Dumediretso po yun sa official email ng CICC. So 24/7 po yun, yung mga nabiktima natin na mga senior citizens can file complaint. Pero kung may mga naman po, may mga senior citizens na palagay po natin may suspect po sila na may scam na sila, pwede rin po silang tumawag pa rin sa hotline namin, 1326 po, to ask or clarify kung yung number ba na yon or yung message na yon is legitimate or scam pala. So ano po yun, part po yun ng prevention program ng CICC. Ang tawag po namin doon is Scam Safe. Ano po namin to, in collaboration with the private sector and other institutions po. May database po tayo ng mga usual na mga contact numbers, mga accounts na ginagamit po for scam. So pwede po natin i-verify. Yun lang po. Do you have parang figures as to like last year, ilan po yung na-victim and siguro kung ilan na po yung result kung meron? Yes po, para po sa kaalaman ng lahat, last year din lang po talaga nag-start yung complaint reporting center natin. As far as 2025, calendar year 2025 po is concerned, meron po tayong natanggap na 366 na complaints from senior citizens. So, normally po ang ginagawa natin dito, kinukuha natin yung detalye and binavalidate din po natin kung legitimate yung complaint. And then, yung mga kaya nang gawin sa level po ng CICC, for example, na hijack po or na take over po yung social media account, pwede po natin i-assist yung complainant
to regain po yung control doon sa account. Or kung may mga impersonation naman na ginagaya yung kumbaga nag-create ng account na hindi naman talaga nila account yun, ginagamit for scamming, pwede po tayong mag-request sa social media tulad po ng Facebook to take down po yung mga account na yon. Ang ano lang doon is depende po doon sa policy ng either Facebook, ng TikTok. If it violates their policy, tinitik down po nila yun. So yun po yung mga iba. Tapos for instance, yung mga complainant is gusto talaga nilang i-pursue yung case. Ito na po yung nire-refer na po natin sa law enforcement, normally sa PNP. Yun. Thank you po. For my next question po is for the DPWH. Good morning, ma'am. Meron po tayong currently 50 na senior citizen community care centers, and we also urge the LGUs to put up more. So ano naman po on the part of DPWH, ano po yung move dapat nilang gawin for this year para mas marami pong community centers ang sa GAA po ng DPWH, we have allotted 10 million po for senior facilities nationwide, so lahat po ng regions. Meron po tayong guidelines para po sa mga proposal. Bali po yung ating projects, ang target po namin na beneficiaries is of course for public facilities para maka-access po yung mga senior citizen natin. And then, isa po dun sa mga requirements namin for example, yung project ay gagawin convergence with an LGU. So they have to submit na yung no right of way issues, tapos yung title ng land, and other documents pa, like kailangan ang mag-maintain ng facility is si LGU, for example. Kasi yung sa amin is funding na implementation. So kami yung magagawa ng facility na co-construct. But in terms of maintenance, since si LGU na yung dun i-construct yung facility, so sila na yung kailangan mag-maintain nun and mag-operate nun para maging accessible sa ating mga senior citizens. So, for those LGUs and other public entities na gustong maging beneficiary nitong ating project, we have to coordinate dun sa ating mga DPWH implementing offices sa region and sa district po. Meron po ba tayo parang currently ongoing or expecting na sisimulan ang construction this year? For 2025, meron na pong target beneficiary na nakapag-submit ng mga complete requirements. Meron po tayo sa Region 4A, meron sa Region 9, and sa Region 6 po for 2025. Thank you po. Thank you. Okay, may balikan ko lang yung sa CICC. Alam naman natin, sir, meron din tinatawag na yung love scam, kung saan nabibiktima rin yung ating mga kababayan na nakakatanda. Ano bang mga maring tips na para makaiwas sila sa mga ganyang scam na yun? Yes po sir, siguro po umpisahan ko doon sa yung common na fraud or scam online na nabibiktima po yung mga senior citizens natin based po doon sa data namin last year. Ito po yung consumer fraud. Normally, nag-order online pero walang delivery ng products. Or may advance fees na may nag-communicate sa kanila online na mayroong i-deliver na parcel sa iyo, kaso nga lang para ma-process yung delivery, kailangan magbayad muna. Yan sir, meron pwedeng habulin yan ninyo, yung mga applications na yan, yung mga apps. Pwede po natin itong i-report sa regulatory agency tulad po sa DTI to communicate po yung issues with, for example, yung mga platforms po na nire-regulate nila. Meron naman po silang mechanism to deal with those kind of complaints, sir. But
sa mga gusto talagang i-pursue yung legal case, ito po yung nire-refer natin sa Philippine National Police, specifically sa Anti-Cybercrime Group po ng PNP, sir. Ano pang yung Meron din tinatawag po na online fraud or scam. Ito, normally kasi ang consumer fraud is related to products or services involving yung mga platforms, online platforms. Sa online fraud or scam naman, ito yung other forms of fraud na facilitated with the use of ICT, tulad po ng nabanggit kanina, yung love scam or investment scam. Yun po yung mga example. Marami pong pamamaraan na ginagamit ang mga scammers, minsan mga individual to or organized group ng scammers. Ang common na ginagamit nila dito is in general tinatawag natin as social engineering or para siyang manipulation technique na kinukuha yung trust or ini-exploit yung human psychology para ma-entice yung target victim nila tulad ng mga senior citizens natin to reveal information, which is normally personal information, ito mga contact numbers, email address, pati mga financial account details na re-reveal po nila because of social engineering. Ano yung mga pamamaraan po ng social engineering? Maaaring ito yung common po is yung tinatawag na phishing. Normally, nag-i-email sila or kung text messages naman, ang tawag doon is phishing or tumatawag, phishing naman yung tawag doon. Ang purpose nga nun is to deceive yung individual na may ganito, nanalo ka and other forms para mag-reveal ka ng information na gagamitin nila to eventually scam. Isang pamaraan nila sa mga text messages, may mga links doon na pwede mong pag pinindot mo yun, ililink ka sa isang website na mag-fill up ka ng personal information mo as well as bank accounts mo. So with that, nakukuha na nila yung details mo na eventually will be used to get money from your online accounts or bank accounts. So yun yung mga ano. So ang pinaka-importante lang po talaga is for us to be aware of this modus. Kung may tumatawag or nagme-message na hindi natin kilala, better ignore po. Kasi kung for example, nagpapakilala na bangko, hindi naman ginagawa yun ng bangko or ng SSS or ng PhilHealth and Pag-ibig kasi ini-impersonate po ng mga scammers yung even government agencies para lang makapang-scam. So never click yung mga link sa mga messages and secure po natin yung phone natin with the use of passwords. May tawag po sila two-factor authentication na hindi lang po yung password, minsan hinihingi yung biometric para lang mabubuksan lang yung gadget mo with the use of password at saka yung biometric ng tao po. Ganon din po yung application na naka-install kung since hindi po masama ang technology, nakakatulong po talaga sa atin to at saka yun na po talaga yung buhay natin. We have to embrace technology but we have to be more extra careful. Ayun. Kaya kung Mila po, sinusubaybayan din ako na ano yung speaking of scam, ano, yung senior na naubos yung pera niya. I understand, di ba, nasa committee level na doon, committee hearing. Ano na pong update doon yung sa SS niya? Actually, ito, mabuti yung matanda, nagpunta sa office ko, kaya iniimbestigahan namin ito in aid of legislation. At nakadalawang hearing na kami, at maganda naman ang naging outcome ng second hearing. Kasi ito, ginamit yung SSS app para i-scam tong matandang to. Nagda-download siya ng app ng SSS, ngayon, hindi siya maka-download. So, after a while, may tumawag sa kanya. Down po yung system ng SSS, ako na lang po ang tutulong sa inyo. Siyempre, wala naman suspect yung matanda. So, ngayon, nagtanong itong kausap niya, at sabi, sandali lang po, babalikan ko kayo. After 20 minutes na nag-antay yung matanda, hindi pa bumalik.
bumabalik. So, sinaraduhan na niya yung ano, dumating yung anak, nakita, sinaraduhan yung phone. Pero too late na nasimot na yung almost 1 million niya sa 3 bangko sa 2 financial, yung Paymaya at saka GCash, no? Nasimot na. So ngayon, iniimbestigahan namin at inimbita ko yung 3 bangko at saka yung 2 financial provider at ang Cybercrime PNP, NBI, Central Bank, DICT, nandun po sila lahat. At sabi ko, wala namang may transfer na pera kung hindi alam ng bangko. At saka para makatransfer ka, in 20 minutes ng 600 plus thousand, ay parang katakataka na po yun, di ba? So sabi ko, hindi pwedeng walang managot dito. Kayong bangko, dapat maglagay kayo ng safety nets para sa ganun, hindi kayo pasukan ng scammers, sabi ko. So, maganda naman ang usapan ng second hearing, parang nagkukompromiso na. So, hopefully, itong third hearing namin sa March 4 ay masusolve na ito at naibalik na yung pera ng matanda. Kasi 1 million yun, pinaghirapan niya at gagastusin niya sa kanyang pagtanda. At isa pa, sa March 4 din, i-approve na po namin sa committee yung cybercrime fraud na panukala namin para sa ganun ay maiayos na itong scammers. Tama po yung sabi ni Leo na mag-ingat. Sinasabi ko po sa mga senior citizen na mag-ingat sila sa mga nare-receive nila ng messages. Galing pa sa bangko, ako na, madalas galing pa sa bangko na may napanulunan sila, may reward sila, pwede sila mag-loan, pwede gano'n. Basta po may link, huwag po ninyo i-click dahil galing po sa scammer yon. Ang bangko, hindi po nagpapadala ng link. So please lang, huwag po ninyo i-click. O kaya po nagtatawag sa inyo na hindi naman nyo kilala at patayin na po ninyo agad para hindi po makuha yung mga details nyo. Kung ma-release na din na lang, sabi ni Ma'am Mercy, no? Huwag na, ignore lang. Yes, kapatid. Magandang hapon po. Ako po si Gina ng DWW. Siyempre, yes, 77 po yan. At nothing never forgot. Kay Ma'am Papa po ng DPWH. Well, ituloy ko lang. Clarification lang po doon sa senior citizen centers. Parang may nasimulan na po ba? O yung 15 ay kailangan pang tapusin? Ano po yung nangyari doon sa proseso po ng pagpapatayo? Sino po ba ang dapat na nag-i-implemento nito? Ang National Senior Citizen Commission o ang DPWH? Yung sa amin po, may sarili po kasi funding na allotted ang DPWH for senior citizen facility. So, with that po, since amin po yung budget, DPWH po yung mag-i-implement for those facilities. And yung nabanggit ko po for 2025, check ko po namin kung ano yung status ng implementation. Baka kasi under pa sila for consultant, for contract po engagement mag-i-implement ng contractor po. Paano po ba yun? Halimbawa po yung mga kailangan sa right of way, sila sabi niyo po kanina sa mga cases, hindi po ba dapat ang nag-aasikaso nun? Ang LGU po ba o National Senior Citizen Commission o kayo na po mismo para po ma-smooth out po? Pag ganun po, ma'am, yung beneficiary po, yung target beneficiary, sila po yung magpo-provide yung ganun documents. So, kung yung LGU is doon nila itatayo sa within jurisdiction nila or doon sa facility nila. So, makapag-provide naman po sila ng may right of way issue. Pero kung mag-a-acquire pa ng another right of way, si LGU po yun. Kasi yung sa DPWH po is for the construction ng facility. Yun lang po yung allotted na fund. Hindi po siya, hindi po kasama yung pagbili o pag-acquire ng right of way. Kaya, nire-require namin doon sa mga target beneficiary namin ay wala nang issue sa right of way para smooth po implementation ng pag-construct ng facilities. Hanggang kailan po ba ang target para matapos po yung labing ng senior citizen centers?
dapat po matapos siya within the project contract po, nung engage na contractor. So, before expire yung fund, so for kung 2025 yun, until this year, dapat matapos na po yung construction ng facility. So ano po lang ang role ng DPWH? So kung dapat tayo kanya may mga budget kayo, dapat meron din kayong involvement doon sa pag-i-implemento ng mismo project. Yes, ma'am. Yung pinaka-involvement po ng DPWH is kami po yung magko-construct ng facilities with the budget from DPWH Eh po. kung meron pong expiration yung budget, ano po yung dapat gawin ng DPWH para po hindi na-expire yung project, para po maitayo doon sa host o doon sa isang LGU, yung Senior Citizen Center. Pag nakapag-identify naman na po, ma'am, ng target beneficiary and kompleto naman po yung requirements, automatic naman po yun na i-construct naman po agad yun ng DPWH within the time frame po before mag-expire yung contract. So sa labing ng Senior Citizen Center po, magkano po yung ang budget? Yun nga po, yung allotted po for senior citizen facility ay 10 million po per region po. Yan po ba senior citizen, ano po ba fasilidad yan? Hospital ba yan? O ano ba yan? Pwede pong multi-purpose building o kaya may existing na LGU building tapos magtatayo po doon ng room for senior citizen na magagamit po nila for their activities. Pwede rin pong daycare for elderlies. Bali ma'am, may guidelines po tayo na may binababa po sa atin sa mga implementing offices para po pag naghanap sila ng target beneficiaries, is guided din po sila kung ano yung mga pasok na pwedeng facilities na i-construct po sa area. Ma'am, papalasa lang. Saan po bang lugar nyo itatayo? Yung lugar itatayo yung labing ng Senior Citizen Center niya? Yung allotted namin na fund na 10 million, depende po kung saang jurisdiction. Kunyari, sa Region 4A, yung nasasakupan po niya, yung regional office po, kunyari, sila po yung nakapaghanap ng beneficiary. So, kung ano yung nasasakupan niya, doon po sa area na yun. Kung district naman po yung nag-request ng facility, so within, doon din po sa jurisdiction ng district office na yun. Okay, thank you po. Yes, Ma'am Mercy, go ahead po. Sa ngayon, mag-uusap-usap ang LGUs at saka ang National Commission at ang DPWH para ma-expedite yung pagtatayo ng Senior Citizen Center. Kasi may law na dapat ang every city or municipality should establish a Senior Citizen Center. That was passed, yung law was passed, I think 30 years ago. And I think there are only 700 senior citizen centers na na-establish na. So siguro kailangan mapadami natin ito at sa pagtutulong ng LGU at ng Commission at ng DPWH, masasagawa natin ito. Ang mandate na ito ay wala sa Commission. Ito ay nasa LGU, sa pagtatayo, sa lugar, at nasa DPWH na pag-construct. No? At ngayon, we are working with the DPWH on the design, At kasama na ngayon ng Commission sa pagkakatupad ng batas na ito. Okay, next question. Pakilala pong muli. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Acknowledge ko po kayo na Honorable Milagros is one of the best dressed sa Congress. And Attorney Maria Mercedita Gutierrez, ang unang Pilipino naging ombudsman. Kaya congratulations po sa inyo. So may tanong po ako sa employment opportunity ng mga senior citizen. From 60 years old to 79, magkakaroon po ba tayo ng batas tungkol dyan? Na gusto magtrabaho pa?
pwede ko akong sumagot. Nag-file po kami ng bill na aaprubahan na po namin sa committee itong March 4, yung tinatawag na employment opportunities. Ito po ay yung mga capable pa na senior citizen ay pwede silang bumalik sa gobyerno o kaya sa pribado. Nagbigay kami ng 25% tax rebate, tax incentive sa mga private establishments para tumanggap sila ng mga nakatatanda. So may plano po ba kayo yung 20% discount sa senior citizen na maging 25 o 30? Wala pa nakaisip na sa Congress ng ganyan? Hindi, actually, ang senior citizens discount is 20%. Yes, ma'am. And we have the VAT exemption, that is 12%. So may plano ho buwang itaasan pa? Kasi Kung vatable, exempted kami. Oh, yes, That is, mga medicines, ganun, we're exempted ng 12%, no? And then, the 20% senior citizens discount. So, all in all, kung aanin mo, it's 32%. Kaya lang, pag sinuma na, almost 30% lang, dahil mauna muna alisin yung VAT, tapos yung 20%. Pero kung sa hospital naman, meron pang kasama na free health discount. So, both of you ladies, ma'am, Attorney Mercedes Gutierrez, nag-partner ho na ba ho kayo sa mga events, mga project niyo? Nag-partner na ho ba kayo? Anong iling mo sabihin? Yung mga programa kayo, proyekto, na nag-partner na po kayo ni Attorney? Well, actually naman po, ako naman po, anong programa ng mga projects ng NCSC ay palagi lang po akong sumusuporta. Kasi kung tutusin mo, baby ko po yan, NCSC, dahil yung 17th Congress, pinaglaban namin ni Congressman Datol na magkaroon tayo ng sariling komisyon para maalagaan mabuti ang mga nakatatanda. So, kayong dalawa po ang hinahangaan ko po. Matalino, magaling, mahusay, at matulungin. So, at coming every weeks of October, may annually, kasi binalikan na po yan. Ano po gagawin yung activities sa October? Senior Citizens Every Filipino Weeks. Senior Citizens Month. Yes, ma'am. Well, marami naman, in all municipalities and provinces and regions, ay meron talagang mga activities for senior citizen pag dumadating na October, kasi buwan namin po yun, no? So, ang alam ko naman, ang NCSC ay meron din silang programa, at kung ano man po yung programa nila ay 100% support. So, di ba kulang po kayo ng mga pondo, no? So, hihirin po kayo ng tulong globally kasi may mga NGO sa iba't ibang bansa na tumutulong, nagtutulungan sila. So, nakahingi na ho ba kayo ng tulong na sa NGO like Health Age International Philippines, isang NGO based in London, na tumutulong sila sa mga senior Sa citizens? pagkakaalam ko, wala pang proyekto ang komisyon na funded by a foreign organization. So, kasi usually, sa magandang pondo, ang binibigyan ng foreign donor ay yung organisasyon o national, NGOs dito sa atin. At pagkatapos, itong NGO makikipagtulungan sa atin sa komisyon. I like yung example ng COSE. COSE is an NGO na tumutulong sa ating mga senior citizens ng mga project sila. Sa pagtatayo ng Senior Citizen Center, nakatulong itong COSE at nakakuha sila ng funding from the German government through Caritas International. Nakahingi na ho ba kayo ng tulong sa Habitat for Humanity Philippines na nagbibigay ng pabahay para sa mga senior citizens? Wala pa kaming ganun pag-uusap ng Habitat. Sana magkaroon po ng partner kayo. Dahil sila rin naman tumutulong po. Hopefully, Yeah, hopefully. Pero yan, titingnan natin kung sino ba yung in charge yan na government agency like the National Housing, no? You can get in touch with you can coordinate with the National Housing Authority and then pwede ba kayo magkaroon ng ganitong programa? Kasi ang mandato ng commission is para, alam mo yan, kung ating bang mga agencies na may mandato para sa mga senior citizens welfare ay nagagawa ba? Kami mismo,
hindi mismo yung proyekto ang kami involved. So, minomonitor, oversight ang function ng komisyon. Tinitingnan natin kung napapatupad ng mabuti o fully implemented ang batas. So, sa legislative, silang gumagawa ng batas. At tayo namang sa executive department, ay siya nagpapatupad ng batas. So, tinitingnan ni Congressman nila kung paano ba na-implement itong mga batas. Meron ba kami kailangan na dagdag para ma-implement ng mabuti o maayos o ng tuloy-tuloy. So, yun ang ginagawa naman ng Kongreso. Sumusunod lang tayo sa kung ano ang nakalagay sa batas na dapat natin gawin. Actually, nakikipag-usap na po ako sa National Housing na magpatayo ng mga bahay ng mga homeless and abandoned. At medyo maganda-ganda naman pag-uusap namin. So, hopefully, para may i-amend na lang, na isama na lang yung home for the aged. Okay, mga kapatid, meron kasing hahabulin pang hearing si Congresswoman Mila patungkol na sa citizens. Ma'am, baka meron kayong gusto i-update na mga bagong panukala batas ninyo na mapalapit sa mga seniors? Yes, marami po akong batas na naihain para sa kabubuti ng buhay ng mga seniors. At kung isa-isahin po natin, makahating gabi na po, hindi pa next time na lang po, no? Pero basta ang inaano po namin sa Kongreso, sa Committee po ng Senior Citizens Committee ay lahat po ng ikabubuti at ikagagaan ng buhay ng mga nakatatanda ay amin pong inihahain na batas. At ito po, baka hindi po alam pa ng lahat ng mga seniors, ay meron na po tayong zero balance policy ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos sa lahat ng DOH Hospital. Sa DOH Hospital po, pag kayo'y pumasok sa ward, ay libre po lahat, maski operahan kayo, maski anong gamot ang magamit nyo, lalabas po kayo na walang babayaran. Salamat po, Kong Mila. Thank you so much, ma'am. So much. Si Mama Mercy, baka may nice kayong ipahabol. Mahabol po ako pwede. Nakikiusap kami ni Chairperson Mercedes Gutierrez sa national government na sana pagbigyan na kami na magkaroon ng provincial offices kasi regional pa lang po meron kami ng provincial offices para lahat po ng programa at project ng NCSC ay maipatupad na mabuti. Last two questions tayo. Okay. Para po ito sa DPWH, gusto ko lang pong itanong, ako nga pala po si Dr. Eugene, hindi po ako doktor ng medicine, ako po yung doktor ng karunungan. Content creator po ako sa World Cup Associated Editors. So, ang question ko po is, nagsimula po kailan kayong maghingi ng pondo na 10 million para sa ating senior citizen centers? Kailan po nasimulan yung 10 million per region? Actually, bago lang po kasi na-delegate sa office po namin dito, senior citizen facilities, yung pag-evaluate. Pero hindi ko po alam yung exact na anong year na nag-start na meron si GAA. Pero 2024, meron din po 2023. Alright. So, 2023, 2024 to the best of your knowledge. Now, ang akin po kasi tanong, continuing funds po kasi ito, pagkaalam ko. Yes po. So, ibig sabihin, ang expiration po nito ay 2 years, tama po ba? So far ngayon po 2 years. Alright. So, ang ating po record is 15 ang ating naitayo o itatayo pa. I was wondering, ano na po nangyari doon sa pondo? Kung 10 million po kasi per Yes, per region. per region. Sige po, tayo po muna tayo para kasama, para... Alright. Pero to the best of your knowledge, kamo, narinig mo na may mga hinihingi budget sa GAA for senior citizens ng 2023 pa. Okay. So, syempre po, nanginayang kami sa budget. Ano pa? Kasi 10 million po yun, kailangan po. Yes. Tapos, alam din po naman natin na 6 years ago, nagkaroon na po ng senior citizen law.
which is basically yung RA 11350, if I'm not mistaken. Tama po ba, Attorney Gutierrez? Yes po. So under that, may oversight sila na function sa inyo. So ngayon po, I'm glad to know na kayo po ay may pag-uusap na ginagawa with the senior citizens. Kasi po ganito when oversight po ang function ng 11 ng NCSC under 11350 na batas, sila po yung nakakalat ng datos kung saan nangangailangan sila. Ano po? So parang I was just wondering how we were able to select the site for this senior citizen areas, ano po, na medyo mahigpit pala po yung pangangailangan na since 2023, ang nababalita po namin ay 15 pa lang ang itatayo pa or natayo na. And then, pero may budget na po since 2023. So, sa kunting knowledge ko po sa government, I know that the 2023 budget had lapsed. And definitely, bumalik kung hindi po nagamit sa iba yun, bumalik na po yun sa coffers ng government, which is supposed to be very good. However, may hindi po tayo na serbisyuhan since 2023 and 2024. And now we're going into 2026. So, ang tanong ko po dito is, how would you ensure under your watch that talagang matatayo po itong mga senior citizen centers na ito, and what are you going to, may timeline po ba kayo ng permahan ng NCSC on this regard? Kasi po, kung 2025 budget ang inyong ginagamit po, maglalaps na po yun sa December again. Ano po, tama po ba yung sinasabi ko? Yun po. So, it helps na nag-work din ako sa Congress nung araw. So, anyway, I need a timeline. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano po ang timeline at kung gaano kaseryoso ang DPWH to engage with NCSC on this matter? Yes po sir, yung mga nabanggit niyo po ay agree po din. And kahit din po ako, nanginayang din kung hindi rin magagamit fully utilize yung ating fund na inallocate para sa ating senior citizen facility. Kasi as of now, ang nangyayari po kung yung ating mga implementing officers, sila po yung naghahanap ng target beneficiaries. So, they do coordinate with the LGUs kung sino yung may mga kailangan na facility. Pero I agree din po dun sa suggestion nyo na maganda na makipag-coordinate din kami sa National Commission sa senior citizen para sila mismo yung mag-identify at mag-prioritize kung sino ba yung areas na seniors. Oo, at kung sino yung pinaka nangangailangan na ng facility. Kasi for now, kung sino yung ma-identify nila or sino yung mag-request na LGU, yun yung binibigay.
Tayo lahat. Hindi natin ito, may budget na pala. Kaya ngayon nag-uusap na nga para ma-expedite yung construction. At meron na kaming I'm sure we'll have a timeline para ma-construct na lahat yung mga yan. Then every city. Pero kung may timeline pa yun, hindi natin alam na may budget na pala, tapos walang nagsasabi, may budget na, tara na, start na tayo ulit, di ba? So, nauubos ang panahon. At saka sa mga requirements, ang LGU magbibigay ng requirements, kaya madali na magbigay ng mga requirements. Pag alam nyo na, Mayor, ito na, meron tayong budget. Lakarin nyo na. Ayan. Okay, Saka yung Mama. mga regional offices and district offices din naman po ng DPWH, which is sila po yung nasa ground na may direct access sa mga LGUs. Sila din po nakikipag-coordinate para maghanap po ng beneficiary. So, sila, ini-inform din po nila yung LGUs. Okay, palagay ko. Palagay ko, hindi na kailangan ng beneficiaries na i-identify dahil kasi andyan lahat ng city, lahat ng munisipyo ay dapat mayroon. I mean, ma'am, yung pinaka-priority kasi 10 million lang yung allotted for each year. Para yung iba naman, the following year naman sila. Kasi hindi naman lahat matatayuan for this year. So I identify lang muna kung So, halimbawa na may nag-request, kung sino yung makakompleto agad yung requirements. Yung 15 meron na, saan nakatayo yung mga yan? Some data po ba galing yung 15? Ewan ko kanina, pinag-usapan nyo kanina Sorry na meron na tayong existing na mga senior citizen centers. Do we already have? Yeah, actually, yung data that we got, about 700, yung Kailangan. sa akin, 700 yata yung built. Yeah, pero hindi operational. Tapos marami pa din wala. So ngayon, Kailangan na magkaroon. So ngayon, napansin ko po ang pinakamalaking problema natin ay pagpapakalat ng impormasyon sa ating mga senior citizens. That's why we are here. Yan, Kasi okay. we cannot do it alone. Opo. We need the media to be able to inform our senior citizens. Ano po? Ano ba ang kanilang rights, privileges, Yes, ma'am. ano ang benepisyo. Ngayon lang hindi nila nalalaman din. Akala nila, ang OSCA at saka yung komisyon ay pareho. Pala-iba. Oo. Dapat malaman na ating mga nakatatanda na ang komisyon ay national level. At ang OSCA naman ay local. At kung ano man ang dapat na-implement, na nag-implement ng policies and programs, ay itong OSCA na sa local level. What will be the composition of the senior citizens center? Ano ang mga meron dito just in case na mag-operate na? Sayang ho yung 700 na non-operational. Kasi yan, depende yan sa LGU. I can cite an example. Yung senior citizen center at Taguig City, matutuwa kayo pag nakita nyo. Taguig po, Taguig. Yes, Taguig. Meron diyang recreational, meron silang libre movie, meron silang legal assistance for the senior citizens, meron silang medical assistance rin, may pinaprovide 5-story building in Taguig City. All in one building? Yes, for senior citizens. So hindi na kanila kailangan pumila sa SM Hindi na. para manood ng pelikula. Baka mas mauna pa sila sa pagod. Kaya napakaganda ng Taguig City Senior Citizen Center. So, ang maglalagay po ng tao sa mga CSC centers, LGU. Tama po ba? Kailangan magtulungan ng DSWD at saka ang LGU. But then, kung hindi magawa, meron ng mga volunteers na mga retired. Sayang wala na si Congresswoman. Di ba tayo pwedeng humingi ng budget kay Congresswoman para kayo na mismo maglagay ng tao? Mas kapani-paniwala kung galing kay Ombudswoman Gutierrez yung... Siguro yun ang matitingnan natin kung pwede tayo mag-provide. Kasi right now, kahit na yung aming mga tao sa provision ay kulang pa rin dahil nga sa kawalan ng budget. So yun naman, kailangan na naman ng budget dyan sa ganyang mga proposal. Ibig sabihin si Ms. Valdivieso, volunteer. Kasi meron isang senior citizen center na na-establish somewhere in Samar.
At nagkaroon ng center sa pamamagitan ng tulong ng isang NGO na nakakuha ng funding sa foreign government. At ang nagmama ng center, iba ng mga volunteers. Ang dami naman natin mga retired teachers, retired engineers, retired lawyers, and they're all willing to help and volunteer para sa kanilang mga kasamahang nakatatanda. Ma'am, last na. At alas 12 na. Ano ho ang plano ninyo para ho itong mga nakatenga ng mga senior citizen centers ay mag-operate na at mapakinabangan ng ating mga senior citizens? Kasi baka mamaya patay na yung mga yan, hindi pa sila nakatapak doon sa kanila senior citizen sa center. At ini-encourage natin ang ating mga LGUs na magtayo. Kaya, yun nga, pinag-uusapan na nga namin kasama ang DPWS na magtayo na ng mga centers at fast track ng hospital. At ang lagi pong nanihinging tulong sa atin at ang kinukomplain ay hindi nila pagtanggap ng mga benepisyo. Like yung money gifts coming from the Commission or coming from the DSWD at saka coming from the LGUs. Ang dapat malaman ng ating mga seniors, mga indigent lang ang nabibigyan ng benepisyo. Kasi kahit saan ako magpunta, kayo na ba matatanggap kung aming benepisyo? Bakit ito meron? Bakit ako wala? Bakit siya meron? Hindi naman nila nalalaman na mga indigents lang naman ang dapat tumanggap. At tapos, akala nila sa commission manggagaling. Like yung social pension. Akala kami yung nag-distribute. Kami ang kinakagalitan. Wala naman sa amin yun, nasa DSWD. That's why we're very grateful that we have this forum for our senior citizens to know na iba-iba ang benepisyo na natatanggap sa iba-ibang ahensya ng ating gobyerno. Pero lahat ng serbisyo, lahat ng programa meron tayo. Ang kailangan lang ay i-monitor at tingnan. Kami ay na aming ginagawa ngayon. Kaya marami po ang aming magiging trabaho, pakikipag-coordinate with the government agencies task to promote the welfare of our senior citizens. Maraming salamat po. Hello. May tanong lang po ako, Pabol. Pagka alam ko, limited lang budget yun. 200, 300 million, ano? So, dati billions of pesos to. So, ano po ba ginagawa ng pamahalaan? Hindi ba wala bang balak na increasean yung budget nyo para naman makapagtrabaho tayo ng tama? Yun lamang po. Edmond Pangilinan po. Edmond, bago pa lang ang komisyon, sa July, 7 years old. Nung ito ay matayo, 2019, COVID time. So, itong ating mga programa at ating mga koordinasyon sa ating mga government agencies na kasama natin sa pagbibigay ng benepisyo, serbisyo at programa para sa ating senior citizen, ay binabantayan natin at tinitingnan natin. So, ang aming budget ay maliit na only 3.6 billion, na ang 3.2 billion ay pupunta pa dito sa cash gift na binibigay namin. So siguro naman may intindihan ng ating mga pambabatas kung ano ang aming pangangailangan para kami ay makatupad sa aming maganap namin ng gustong-gusto ang aming tungkulin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga nakakatanda. Thank you so much. Tapos na po tayo, boss. Tatanong ko po kay attorney. Sa July 25 is 7th anniversary ng NCS. So, magkakaroon po tayo ng media law. So, ano pang activities ang gagawin nyo sa 7th anniversary? Ngayon pa lang pinag-uusapan na kung ano magiging plano. Pero sigurado meron tayong anibersaryo. At iimbitahan po namin kayo kung ano man ang... Yes, ma'am. Salamat po sa invitation. Sige po. Thank you. Any last parting words sa ating representative ng CICC, boss? On behalf po of our agency, sa ngalan po ng aming Executive Director, si Attorney Paraiso, nagpapasalamat po kami, sir, at saka ma'am sa pag-imbita po sa amin sa programa na to. And we hope that we can attend more of this in the future. Thank you po. Ma'am, parting words po. Ito ang paulit-ulit ko yung sinasabi sa ating mga senior citizens. Mag-register
sa National Commission of Senior Citizens, ang mga seniors ay dapat talaga mag-register na. Tapos doon naman sa mag 80, 85, 90, 95, 100, bago pa lang mag-birthday, 3 months or 4 months before the birthday, mag-apply na para sa centenarian, octogenarian, nonagenarian na gifts na manggagaling sa komisyon, mag-apply na sa ating OSCA. At huwag kayong maniwala na, kasi may mga nagsasabi nagre-report sa atin na pagka nag-apply daw sila, sinasabi na wala kaming pera. Huwag po kayong maniwala, basta mag-apply kayo dahil ang application nyo ay i-evaluate ng komisyon at ang komisyon ang magbibigay ng pera sa inyo. At lagi po kayong makinig sa aming programa at pumunta po kayo sa website, sa Facebook page ng National Commission of Senior Citizens at huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na meron ng ganitong matatanggap ang mga senior citizens. Kahapon lang may nakita ako na nag-vlog na, meron na kayong matatanggap na 25,000 from the government. Huwag kayong paniwalaan niyo. Yun lang po. At maraming salamat sa NPC at sa ating mga guests for this forum. Doc, please. Patuloy po nating alamin ang mga bagay tungkol po sa mga benepisyo at mga serbisyong maaaring matanggap po ng isang senior citizens. Pumunta po tayo doon sa mga websites na ating mapagkakatiwalaan, katulad po ng mga websites po ng Department of Health, ng National Commission of Senior Citizens upang makatanggap po tayo ng mga impormasyon na tama at accurate. Maraming pong salamat. Ayan, kay ma'am, napakalayo ng DPWS mo. On behalf ko kay Secretary Vicencio Dizon, DPWH, thank you po for inviting us for this press con and clarifying yung mga issues with regards dun sa implementation ng senior citizen facility. So we will ensure po na closely coordinate with the National Commission of Senior Citizen para mapaayos pa natin yung programa at mabigyan ang bawat LGU ng kanilang senior citizen facility. Yun lang po. Thank you. Ayan, so di ba? Ang ganda ng aming talakayan. Mayroon tayong na-resolve agad. So mag-uusap na silang dalawang ahensya para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda. Ibang hindi ni Ma'am. Di ba? O di ba? So anyway. Saka let's hope na na matuloy magkaroon ng mga infomercials para sa kapakinabangan ng ating mga senior citizens. Ako nandito na po para sa tulong. Mamaya pala pa Pag kailangan nyo ng boses, andito lang ako. Representa na. Ayan. So, on behalf of our National Press Club, ating mga kapo-opisyal, dito pa si Auditor Licha, ating President. At saka si Director Aya Yupango, kanina nakita. Nandito si Aya kanina. So, si Director Gina, maraming salamat sa inyo, sa ating mga media friends. Okay? At magkita-kita tayo sa susunod na Tuesday sa ganitong oras. Okay, thank you rin po ulit sa commission So, kay ating kaibigan si Ma'am Marie, si Ma'am Lorraine, at least nagkita na tayo. Sabi Rosel Lopez para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.